Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Hello, Miss Callie. Ako nga pala si Almira. Tubong Romblon ako. Napansin ko na maaari kong maibahagi ang natatangi kong kwento sa channel mo. Kaya heto ako at sinulatan kita. Nangyari ang ikukwento kong to noong panahon na ako ay bago-bago lamang na may asawa. Sa edad na 16, nabuntis na ako dahil sa katigasan ng aking ulo. Sinuway ko ang mga magulang ko. Nakipagnobyo ako, nagbisyo at nagsugal. Nang makilala ko ang mister ko ni si Gael, nag-stay ako sa kanya. Dahil mahal na mahal ko siya. Noong unang mga buwan ng pagsasama namin, masaya pa kami. Madalas ang aming paglalambingan. Sa pera naman, kahit kakarampot ang kinikita niya bilang driver ng jeep, umaayon pa rin sa amin ang lahat. Nakakapag-breastfeed din kasi ako noon sa baby, kaya tipid kami sa gatas ng anak namin. Nang mag-edad na 6 na buwan ang baby namin, naswertehan ni Gael na makapasok bilang private driver sa mayamang pamilya sa amin sa Romblon. Mas mataas ang kita at may siguradong sahod. Nakilala ko ang mga amo ni Gael nang minsang dalhan ko siya ng pagkain. Kaka-text lang niya sa akin na naroon siya. Pero ang sira kong mister wala naman. Nautusan ko lang sandali si Gael. Pasensya ka na, kung alam ko lang nadadalan mo siya ng pagkain, hindi ko na muna sana inutusan. Hinging pa umanhin sa akin ng boss ni Gael. May edad na si Sir Chito, pero mukhang palaban pa rin sa kama. Matikas, matangkad, at mabango siya, Miss Callie. Napansin ko ang mga yan, dahil kung makatingin naman kasi siya sa akin nung una pa lang namin na magkakilala, ay tila natakam na siya agad sa akin. Sa totoo lang kasi, maganda naman ako. Marami nga ang nagsasabi na bakit si Gael ang ginusto ko. Na marami pa nga raw iba dyan. Paano kasi? Kilalang maloko at bolero din si Gael. Pero umaasa naman ako na nagbago na siya. Dahil sa nagmamahalin kami at para na rin sa anak namin. Ayos lang po, hindi niya naman din alam na darating ako. Pagsisinungaling ko na lang kay Sir Chito. Tara, gusto mo bang sa loob na hintayin si Gael? Tanghaling tapat, tamang-tama at baka gusto mong uminom muna ng juice. Inayos ko ang suot kong bestida bago ako sumagot. Muli kasing napunta sa katawan ko ang tingin ni Sir Chito. Hindi na ho. Dito na lang ako maghihintay. Ayos lang po. Hindi naman ako nauuhaw Munti ko na ngang sabihin na baka siya ang nauuhaw sa akin. Sa pagkakaalam ko, byudo siya. Nagkasakit daw ang asawa. Sabi pa ng mister ko, may anak daw si Sir Chito. Magandang lalaki na binata. Halos kaedaran lang daw namin. Ikaw naman ginagamitan mo pa ako ng po at opo. Hindi naman halata na may edad na ako Pagbibiro pa ni Sir Chito. Nakitawa na lang din ako sa baduy niyang joke. Wala Boss ito ng mister ko. Kaya dapat lang nasakyan ko. Dad, nagka-problema. Sabay kaming lumingon ni Sir Chito. Nakita ko ang binata na tumawag ng dad sa boss ng mister ko. Oh, ano na naman ang problema, Carlo? Tanong ni Sir Chito sa anak. Yung sasakyan kasi, nabangga ni Gael. Kahit nagkukwento si Carlo, at mataman din naman ako nakatingin sa kanya at nakikinig, napansin ko ang kakaibang pagsulyap ng mga mata ni Carlo sa kabuuan ng muka at katawan ko. Kinabahan ako sa naganap. Siyempre nadisgrasya ang mister ko. Kahit hindi kami kasal, mister ko siya
at tinuturing ko siyang asawa. Tatlo kaming nagpunta sa ospital. Napakasaklap lang ng mga pangyayari. Dahil sa aksidente, napinsala ang paa ni Gael. Ilang buwan niyang kailangan na magbakal sa mga binti. E di hindi siya makakapag-drive para kay Sir Chito. Ang sabi ni Carlo, pinadrive daw niya kay Gael ang sasakyan kasi nagkita sila sa kabilang barangay. Nautusan nga raw si Gael ng tagay nito, kaya sinabay na niya. Hanggang sa nabangga raw ng mister ko ang sasakyan sa unahan nila. Hindi na ako nagtaka kung bakit walang pinsala si Carlo. Sigurado ako, iniwas ni Gael kay Carlo ang impact ng pagkakabangga ng sasakyan. Yun din kasi ang nagiging problema namin ng mister ko. Napakahusay niya sa ibang tao. Sa bagay, kaya sa nga naman masisi siya ni Sir Chito. Dahil sa nangyari, tinulungan kami ng boss ni Gael. Sapat at minsan ay sobra. Mabait sila. Kaso, ang pangyayari din na yun ang nagbigay ng sakit ng ulo sa akin. Dumating kasi si Gael sa punto na stress sa sinapit. Niloko niya rin ako sa pag-inom ng gamot, kaya nagkaroon siya ng komplikasyon. Imbis na mapapadali ang paggaling, lalo pang nagtagal. Hirap din ako kasi may baby na inaasikaso. Minsan nakakahiyaan kong mag-update kay Sir Chito patungkol sa bigay na tulong pinansyal. Inutil na ako, Almira. Pwede mo na akong iwan. Wala na akong silbi. Yun ang palaging sinasabi ni Gael. Ano ka ba? Pinalalala mo lang yung problema eh. Sinabi ko naman sa'yo, magpasalamat tayo at may tumutulong sa atin. Pero anong ginagawa mo? Hindi mo iniinom ang mga gamot. Sinabi ng doktor kung sakali, kung gusto natin ang mas mabilis na paggaling mo, dapat ka raw maoperahan. Imbis na kumalma, lalo lang nagwala si Gael. Nakakapagod. Ang alam ko mahal ko siya pero parang gusto ko na siyang sukuan. Hindi naman kasi niya kayang tulungan ang sarili niya. Yun na rin ang mga panahon na napatunayan ko sa kanya na sa ganoong pagkakataon, kami lang din dalawa ang mahalagang magtulungan. Dahil hindi siya lilingunin man lang ng mga kamag-anak na tinutulungan niya noon. Ay, may topak na naman ang ama mo. Pagkausap ko sa baby namin habang pinapagatas. Narinig ko ang lahat, Almira. Nandilat ang mga mata ko. Nagulat ako at naroon na pala si Sir Chito. Hindi ko man lang namalayan. At dahil kay baby, nakataas ang manipis na t-shirt na suot ko ng oras na yun. Dumiretso ang tingin niya sa kalusugan ng harapan ko. Nakita kong napahaplo si Sir sa bandang zipper ng kanyang pantalon. Nakakapagtaka na hindi man lang ako nakadama ng takot kahit harapan na pinakita ni Sir na may iba siyang pakay. Kayo po pala, kakatulog lang ni Gael eh. E di mas mainam. Kumunot ang noo ko nang lapitan ni Sir Chito ang kwarto naming mag-asawa. Chinek niya kung tulog na talaga si Gael. Isasama sana kita sa bahay. Kapalit dito, yung perang pampaopera ng mister mo. Nakuha ko agad ang ibig sabihin ni Sir Chito. Gusto ko nang matapos ang paghihirap ni Gael. At gusto ko na ring manumbalik ang sigla niya. Kaya pumayag ako sa nais ni Sir Chito. Isa pa, sinabi din sa akin ng boss ng mister ko na kung papayag ako, ultimo ang trabaho niya para kay Gael, itatabi niya hanggang sa gumaling to. Sa labis na pagmamahal ko sa mister ko, binigay ko ang gusto ni Sir Chito. Inalay ko ang katawan ko. Noong una natatakot ako at may kaunting pandidiri. Nang unti-unting bumaba ang halik ni Sir sa aking katawan. Pero nang maabot niya ang para lamang nasana sa mister ko, ay kusa akong ibinukas ang aking mga hita para ipabatid ang aking pagtugon. Naging madali ang lahat matapos noon. Naging mapagbigay ako dahil hindi naman napupunan ni Gael ang pangailangan ko sa kama nitong mga nakalipas na siya ay naaksidente.
Kakaiba pala ang isang byudo, Miss Kali. Mas agresibo at mas mahusay. Idagdag pa ang kanyang bigote, kaya nakuha niya agad ang kiliti ko. Pikit mata akong nakasabunot sa kanya, at tila walang balak si Sir Chito na pagsawaan ako. Pero nabigla ako nang biglang dumating ang anak niyang si Carlo. Mas bata si Carlo kaya mas matindi. Inunahan ang tatay niya. Pero imbis na magalit si Sir Chito, parang proud pa nga siya sa ginawang pagtulak ng anak sa kanya. Sa puntong yun, ang mas nakinabang sa akin ay si Carlo. Maya-maya, naramdaman ko naman na si Sir Chito ang muling sumampa sa kama. Halos magdilihiryo ako nang tuluyan nang umuga ang matibay na kama kasama ang dalawang amo ng aking mister. Wala na akong nagawa pa sa oras na yon. Pumikit na lang ako at kusang tumugon sa kagustuhan nila. Halinhinan akong pinagsawaan ng dalawa. Halos mapayak ako sa aking naging desisyon. Pero sa kabila ng katotohanan na tila binenta ang sarili ko sa kanila, sa huli, napagtanto kong nagustuhan ko rin ang pag-alipin nila sa akin. Naging musika sa pandinig ko ang nakakaloko nilang tawa. Hindi nila ako pinatulog ng gabing yun, Miss Callie. Kakaibang kaligayahan din ang natamasa ko, kaya't labis ko yung pinagtatakahan. Kinaumagahan, inamin sa akin ni Sir Chito at Carlo na sobrang kursunada nila ako noon pa man. Hindi pa man daw nila ako nakikita. Nakukwento na raw ako ng mister ko sa kanila. Partikular, ang mga kaya kong gawin sa papag. Madaldal kasi talaga si Gael kapag nalalasing. Inamin din ng dalawang amo ni Gael na may hinalo sila sa inumin na binigay nila sa akin noong gabi na yon, kung kaya't para akong nawala sa aking sarili. Nagalit ako pero hindi ako nakapagsalita o nanumbat man lang. Kinuha ko sa kanila ang dapat kong kunin, ang pampaopera ni Gael, at sustento namin hanggat hindi pa nakakalakad ang mister ko. Pag-uwi ng bahay, dinatnan ko ang mag-ama ko, himbing na natutulog sa kama namin. Umiyak ako nang umiyak kay Gael, hanggang sa magising siya at inamin ko ang lahat. Humingi ako ng tawad sa mister ko. Noong una'y walang reaksyon si Gael. Umiyak lang din siya. Humingi rin siya ng tawad. Kung hindi daw dahil sa katangahan niya, hindi sana nangyari sa amin yun. Hanggang sa unti-unti niya akong hinalikan, na para bang yun na ulit ang aming simula. Kahit nakasimento ang binti ng mister ko, pinakita niya sa akin na kaya pa niyang tugunan ang pangailangan ko bilang babae. Pinakita niya na hindi ako nakakadiri at kaya niya akong tanggapin ng buo sa kabila ng lahat. Lantang gulay pa ako nang dahil sa mag-amang Chito at Carlo. Pero nang ang mister ko na ang nagpakita ng gilas sa akin, agad na nakisama ang katawan ko. At yun na yata ang pinakamatinding pag-abot namin sa sinasabi nilang Gloria. Grabe, hirap man kami dahil sa sementadong binti ng asawa ko. Hindi naging sagabal yun. Lalo pa nga namin pinursige na makarating sa dulo. Kahit pawisan na kami sa hirap. Mahal na mahal ko si Gael. Kaya ako nagawang pumayag sa nais si Sir Chito. Mahal naman ni Sir Chito ang anak niya. Kaya pumayag siya na matikman din ako ni Carlo ng gabing yun. Habang nasa ibabaw ako ng mister ko, yun talaga ang iniisip ko. Na ang pagmamahal ay nasa iba't ibang hugis. Iba't iba ang dahilan at pagpapakita. At si Gael, mahal na mahal niya rin kami ng anak namin. Hindi niya kasi kayang manatiling inutil at walang ginagawa para sa aming mag-ina. Hindi niya ako pinandirihan sa ginawa ko. Bagkus ay inunawa niya ako. Pagkatapos noon, hindi na namin kahit kailan pa na pag-usapan ni Gael ang nagawa kong pagkakamali. Pero pinakita niya sa akin na yun na ang una't huli na malalagay kami sa ganoong sitwasyon.
Matapos ang operasyon niya, nagsikap siya na mapabuti ang sarili para sa amin. Umalis kami sa Romblon at namuhay ulit ng panibagong yugto. Sa pagnenegosyo namin ginamit ang bigay na pera ni Sir Chito. Sa ngayon, patuloy na maayos ang buhay naming mag-asawa. At alam namin na malaking tulong ang paghingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng aming napagdaanan. Dumaan man sa atin ang unos at mapagdaanan man natin ang tinatawag nilang kapit sa patalim, ang nais ko lang sabihin ay humiling ka sa itaas at magugulat ka dahil lahat ay magiging posible. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Kali.